Anong gusto mo? Bakit? 1,000 piso para sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ikaw, nagmamalaki ka sa mga ligaw na ginseng mo. Walang mangyayari sa'yo habang buhay. Ano, tatay ba ako sa'yo? Nagsusumbong ka na naman sa akin. Hindi naman tayo magkakilala. Huwag mo na akong guluhin. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Ikaw na, ang ingay mong parang aso. Para mo nang inaakala na ikaw ang boss. Malakas ang suntok nitong taong to. Kitang-kita na sanay siya. Ito ay hindi karaniwang paraan ng laban. Ang taong ito ay gumagamit ng kakaibang teknik. Kung ako ay isang karaniwang tao, tiyak na nawasak na ako niya. Tama na. Si Zheng Xin ay nagbayad ng malaking halaga para sa iyo upang gawin ang tamang bagay. Hindi ito para mang-api ng mga ordinaryong tao. Sa tingin mo ba ay magaling ka? Kapatid, hindi magaling ang kaibigan ko sa laban. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Kahit na hindi tayo makakapagtrabaho ng magkasama. Pero talagang hinahangaan kita. Talagang maganda ang mga ligaw na ginseng na nahukay mo. Salamat, kahit nakilala ng kapatid kong ito ang bundok. Hindi siya masyadong magaling sa laban. Pasensya na at sana ay alagaan mo siya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige na, kailangan na nating umalis. Kapatid, andito ka na. Pumasok ka na. Boss, nagdala ako ng malaking kargamento. Pareho tayong makikinabang dito. Maaari kang makabangon sa pamamagitan ng kargamentong ito. Kapatid, sa sinabi mo, kinakabahan na ako. Agad, ilabas mo na para makita ng kuya. Hihi! Diyos ko! Ang ganda nito! Mas maganda pa kaysa sa unang 50 taong gulang. Ang 70 taong gulang na ligaw na ginseng ay mahirap makuha. Kapatid, magkano ang balak mong hingin para sa ginseng na ito? Magbigay ka ng presyo. Kapatid, sinabi ko na kanina. Ang ganitong ginseng ay kayang baguhin ang kapalaran. Dalhin mo ito sa Hong Kong para packaging. At ipasa sa auction house. Kapag na-auction na, sa susunod na buhay, araw-araw ka na lang umiinom ng tsaa at magpahinga. Mga auction house sa Hong Kong. Hindi ito bagay na dapat malaman ng isang magsasaka mula sa bundok. Kung 4,000, 4,000. Kuya, kukunin ko na. Gawin mo ang sinabi ko. Mababawi mo ang hindi bababa sa 0 beses. Ito ay konserbatibong pagtataya. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 0 piso. Siyempre, siya iyon. Ano nang nangyari? Bakit mo pinapahiya ang kuya na to sa harap ng maraming tao? Hindi mo ba nakita na parang nagalit na siya? Kung hindi naman ito malaking bagay, hayaan mo na lang. Kapatid, ikaw yan. Nagmimerienda tayo sa tabi ng daan. Tuloy-tuloy siyang nakatingin sa akin. Lumapit ako para tanungin kung anong tinitingnan niya. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Kayo, ayos na ba ang mga sugat niyo? Ayos na. Salamat sa pagpapatawad mo. Noong unang beses na tinamaan ako sa braso. Kung nanatili yung pilo sa loob, mas mahirap sana. Kaya sana, bigyan mo ako ng konsiderasyon ngayon. Tapos na ang usapan na ito. Magbasa ka na lang madalas. Ayaw mo namang mamatay dito sa maliit na lugar na ito. Maging ordinaryo na lang ang buhay mo. Kuya, talagang medyo matapang ang ugali dito sa amin. Kung nakapagpahiya man sa'yo, patawarin mo na. Paano mo nalaman na hindi ako taga dito? Ganito lang kalaki ang aming bayan. Alam namin kung sino ang mga tao. At saka, ang suot mong Zongshan suit kasama ang iyong aura. Mahihirapan kang hindi mapansin sa buong buhay mo. Marami na akong nakatrabaho sa kanya sa Beijing. Basta't may kinalaman sa ekonomiya. Kaya niyang gawin halos lahat. Pare, anong nangyayari dito? Ang kaibigan kong ito ay tuwid ang ugali. Kung magpapakita ka ng kabiglaan, madaling magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Ang asawa ko ay naghirap kasama ko nitong 2 taon. Dahil sa pagod, nagkasakit siya. Sira na ang katawan niya. Ngayon, kailangan niya ng higit sa 10 taon na gulay na gubat na ginseng. Para gawing sabaw na pampalakas. Magandang magpahinga at magpagaling. Narinig ko sa iba, mas maganda kung makakilala ka ng mga lokal dito sa komunidad. Para mas madali ang mga bagay. Kaya gusto kong itanong sa kanya. Yung bagay na yon hindi madaling hanapin. Lahat ng malapit na lugar naubos na. Maaaring isang buong 10 araw o kalahating buwan pa bago makakita. Ako, meron akong isang wild ginseng na 15 taon na ang edad. Kapatid, dalhin mo ito kay ate para sa gamot. Kapatid, mukhang hindi ka basta-basta. Itong ginseng, ikaw na ang unang gumamit. Kapag mayroon ka ng sapat na pera, huwag mag-alala sa usapang pera.
Sige, maliit na kapatid. Anong baryo ka? Kapag nakuha ko na ang pera, ipapadala ko ito sa'yo. Sa Chen Village, si Shanghai. Salamat. Kapatid, hindi ka ba natatakot na ito ay isang manloloko? Tingnan mo ang itsura niya. Napakamahinahon. Parang isang malambot na tuta. Kapatid, huwag husgahan ang tao sa kanyang anyo. Paano mo alam? Hindi siya magiging isang malaking tao balang araw. Sige na. Mag-isip ka ng mabuti tungkol sa sinasabi ko sa'yo kanina. Malaki ang mundo. Anong ibig sabihin ng kuya dito? Malaki ang mundo. Wala itong kinalaman sa atin. Pinapakita pa niya sa atin. Hindi siya makatingin sa kanya. Pinapabasa ka pa niya. Kaya mo bang magbasa? Tama na sa iyo. Kultura rin ako, okay. Ate, nakabalik ka na. Hindi ba't sinabi kong huwag kang bumili ng ganun karami? Mayroon na tayo sa bahay. Uminom ka muna ng tubig. Kakatapos ko lang maglagay ng honey water para sa iyo. Bakit siya naman ang nandito ulit? Sabi ko na hindi siya dapat tanggapin, di ba? Ako ang nagpasok sa kanya dito. Si Wanggong kakagaling lang sa gawaing bukid. Kumapal na ang mga kamay niya dahil sa trabaho. Pinapakain ko siya ng dumplings para mapalakas siya. Hindi naman siya walang nag-aalaga sa pagkain niya. Bakit siya pupunta dito para kumain? Akala mo ba mayaman tayo? Kapatid, maliit lang ang pagkain ko. Hindi ako nakakain ng marami. Punong baryo. Sigurado akong may inihanda na siyang bahay na matutuluyan para sa iyo. Siyempre, aalagaan din nila ang pagkain mo. Bakit ka patuloy na nakikisangkot sa amin? Kapatid na lalaki, hayaan mo na lang si Wang En na manatili. Isang tanghalian lang naman. Hindi ka naman ganun kaiksi ang isip. Kung hindi, umalis ka na rin. Sinasadya ba kitang saktan? Mas naniniwala ka sa isang tao na kakakilala mo lang ng wala pang 2 araw. O mas naniniwala ka sa akin? Huwag mong apihin si King Lian na kapatid na babae. Isa kang lalaki. Bakit ka nakikipagtalo sa mga babae? Minsan ka bang manakit sa akin? Ako'y isang kabataang may kaalaman mula sa lungsod. Ikaw, isang mababang tao mula sa baryo, ay mailakas ng loob na saktan ako. Ganyan ba ang kabataang may kaalaman? May batas pa ba? Evie, tama ka. Sa lugar na ito, hindi ka pwedeng magpakasaya. Walang utang na loob. Ngayon, umalis ka na agad. Pwede kong hindi na makipag-away sa'yo. Pero huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Maghintay ka lang. Noong nakaraan, sobrang malupit ni kuya. Kahit na naglakas loob pa akong sumagot sa kanya. Baka katulad dati, sakali niya rin ako tulad ng pagsakal niya sa ate ko. Basta curious lang si Bunso sa kwento. Alam na niyang mali siya. Huwag mo siyang saktan. Kung saktan mo man siya, saktan mo na lang ako. Paano ko magagawang saktan ka, mahal ko? Gusto ko lang kayong protektahan. Hinahanap ako ng punong bayan dati. Tinalakay ko na hindi ko tatanggapin ang mga kabataan mula sa lungsod. At saka, tanging mga lalaki lang ang tunay na nakakaintindi sa mga lalaki. Yung batang iyon palaging nakatingin sa'yo. At palaging gustong manatili sa bahay natin. Iyan ang tunay na intensyon ni si Mazhao. Alam ng lahat yan. Hindi mo siya naiintindihan, bayaw. Ang mabuting tao ay si Kuya Wang. Yung batang ito ay nasa yugto ng rebeldia. Habang mas pinipilit mong pigilan, mas lalo siyang ginaganahan. Kailangan niyang maranasan mismo ang buhay. Para maintindihan niya ang ugnayan sa tao. Mukhang mabilis, bukas na ang simula ng trabaho. Bukas maghukay muna tayo ng pundasyon. Sa hapon, bibili na ako ng mga gamit para sa pagtatayo ng bahay. Sisikapin nating magsimula kinabukasan ng maaga. Pero estima ko lang. Yung 500 pesos mo. Bukas, kahit magtipid-tipid ka, maubos din yan. Mayroon pa akong dadalhin mamaya, hintay ka lang. Sisikapin naming maayos ang pagkakatayo ng bakod natin. Anak ha. Hindi mo pwedeng gastusin ang pera ng basta-basta. Grabe, ang init naman nito. Kuya, huwag ka nang mag-alala para sa akin. Lahat tayo ay naghahanap ng magandang buhay. Pagkatapos nitong 2 araw, dalhin mo si ate sa bayan para mag-imbestiga. Ang hindi pagkakaroon ng anak ay palaging isang panghihinayang. Hindi pwedeng baliwalain ang usapin na ito. Kuya, kung hindi, wala na akong mukha para harapin ang mga ninuno sa hinaharap. Saka na lang, nakakahiya masyado ang ganitong bagay. Talagang pupunta ako sa bayan. Kung malaman ito ng mga tao sa nayon, paano na ako makakaharap sa iba? Siya nga. Siya nga. Uy, sino itong malaking tao na ito?
Kahit sa batalyon, nagulat na lahat. Ano ba ito, balak niyo ba akong hulihin para sa parada? Zhang Hai, huwag kang magbiro. Sino ba ako para mangyari yan? Nandito lang ako para alamin ang sitwasyon. Hihi! Zhang Hai. Si Comrade Liu Wang-en ay isang intelekwal mula sa lungsod. Hindi naman tayo tulad ng mga simpleng tao na pwedeng masira dahil lang sa siya ay nakukulitan. Ate, hindi kita pinapahiya. Nakapaghanda na siya ng lugar na tutuluyan. Pero siya pa rin ang tumatambay sa bahay ko para kumain at uminom. Kung ang batang ito ay magpapatuloy pang pumunta sa bahay ko at maghahasik ng gulo sa aking maliit na tiyahin. Ako'y nakikita siya, pinapalo ko siya. Lalong lumalakas ang palo bawat beses. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Kahit ang kapitan ng baryo, hindi ka mapipigilan. Nang makilala ko si King Lian, agad kaming naging magkaibigan. Magkaibigan kami. Isa kang bayaw niya. Bakit ka may karapatang pigilan kaming mag-usap? Ang langit na ito ay para sa ating mga laubay. Ang katarungan ay para sa atin, mga laubay. Gaya nitong batang ito. Sa hinaharap, tatanggapin na natin siya sa ating baryo. Binababa niya ang antas ng ating baryo. Mag-alala ka. Gagawin kong hindi na muling lalabas ang batang ito sa harap mo. Hindi na niya muling lalapit sa iyong pamilya. Salamat. Masyadong simple si Chiang Hai King Lian. Ang ganda pa niya. Huwag siyang papayag na lokohin ng mga maliliit na salbahe. Parang may pinapahayag ka sa akin, kuya. May plano na ako. Mga kapatid ng pamilya Li. Hindi ko akalain na hahanapin mo ang asawa niya. Ate, nandito ako ngayon para humingi ng tulong sa'yo. Alam mo, ate. Tama ang pinuntahan mo, ate. Ate, may karanasan na ako, alam ko ang lahat. Ay naku, ate ko. Wala ka na bang ibang ambisyon? Kung ayaw mo akong payagan na magsalita ng seryoso, aalis na ako ngayon. Sige, sabihin mo. Ate, kaya mo yan. Siguradong matutulungan ka niya. Tare, hindi ito maganda. Ano bang problema, hindi naman ikaw lang ang nag-iisa. Ate, nandito ka sa bayan natin. Huwag kang magpakatakot, may mga tao dito na may kakayahan. Hihi! Hindi takot ang hipag mo. Ibigay mo na lang sa hipag mo ang bagay na ito. Siguradong maayos niyang aayusin ito para sa iyo. Yuha! Punong bayan, ano bang pinagmula ng batang iyon? Kahit ikaw, natatakot sa kanya. Anong takot-takot? Lahat sila ay mga anak ko. Hindi ko lang talaga maintindihan. Ang pasasalamat, bakit mo palaging pinapansin ang batang babae? Kung sa tingin mo ay kulang ang mga gawaing bukid na inilalaan sa iyo, sasabihin ko sa iyo na dadagdagan ko pa ito. Punong bayan, sa totoo lang. Gusto ko si King Lian, ate. Baka matulungan mo akong ipakilala sila. Kung sakaling magkakaroon ako ng pagkakataon na umalis sa hinaharap, siguradong dadalhin ko siya. Dadalahin ko siya sa magandang buhay. Makinig ka nga sa sarili mong sinasabi, realistic ba yun? Nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Sa madaling salita, isang pangungusap lang. Huwag mong gambalain si Xu King Lian. Huwag mong gambalain ang pamilya ni Li Chiang Hai. Kung hindi, ikaw ang tiyak na tatamaan. Isang grupo ng mga tuta. Hindi ako pinapayagang gambalain. Sige, gagambalain ko. Hintayin mo kapag nagluto na kami ni Xu King Lian ng kanin. Kahit anong galit ni Li Chiang Hai. Kailangan mong maging tapat at makipagkita sa akin ng isang laban. Sa oras na yun, pati siya ay mapapailalim din sa akin. Tingnan ko kung may ugali pa siya. Asawa, bumili ako ng hawthorn jam ngayong araw. Gagawin ko kayong pritong baboy na may sauce ngayong gabi. Kuya, marunong ka bang magluto ng pritong baboy na may sauce? Yung malutong, maasim, matamis at malasa ba? Hindi masyadong maganda yun. Ang hipag ko ay talagang magaling gumawa ng guubaoro. Ngayon ipapakita ko sa iyo. CJ, sobrang paborito namin ng kapatid ko ang guubaoro. Pero kadalasan, tuwing Pasko at mga pista lang kami nakakakain ng kaunti. Anong swerte naman ni Li Chiang Hai? Nakakuha siya ng napakalaking baboy. Dapat ay makakain tayo nito hanggang sa bagong taon. Ang bango. Pare, paano ka nakarating dito sa bahay? Hindi ba't sinabi ko noong isang gabi? Dapat ay nandyan ka sa kuweba ng 3 araw o higit pa. Kailangan mong makipag-isa sa kalikasan, di ba? Talaga? Gaano nakatagal kang hindi kumain? Ngayon na nakakain ka na ng lutong pagkain, ayaw mo na ng karne. Ang malaking pusa na ito ay sobrang cute. Pwede na lang natin siyang ikip. Hindi naman siya nakakain ng maraming karne. Kapag gumaling na siya,
Maghahanap din siya ng sarili niyang pagkain sa labas. Sige lang siya. Kung gusto niyang umalis, hayaan lang. Kung gusto niyang manatili, hayaan lang. Kung talagang may sinseridad, hintayin mo na lang akong pumasok sa bundok. Dapat kasama niya sa pangangaso. Ate, tandaan mong hugasan ang mangkok. Pagod na si Bayaw. Yung taong to, parang traktora ang tunog ng paghinga sa gabi. Buti na lang okay ang soundproofing. Kung hindi, walang makakatulog ng maayos. Asawa, sandali lang, pupunta ako sa bundok. Kung makakapagpahinga, magpahinga ka na. Hindi rin maganda ang laging nagmamadali sa labas. Palagi kong naiisip na ang pagkuha ng mga yaman mula sa bundok ay hindi pang matagalan. Kailangan talagang magtrabaho ng maayos. Hahaha, alam ng asawa mo ang kanyang ginagawa. Wala akong masabi sa iba. Pero sa usaping pagkita, may kakayahan siya. Sa buong komunidad, kung ako ang pangalawa, walang sinuman ang mangahas na maging una. Nahiya ka ba, Bayaw? Maraming tao dito sa buong komunidad, mga ilang libo. May duda ka pa ba? Sumunod ka sa mga yapak ng Bayaw. Dadaling kita para makita ang mundong ito. Ay sat vesan. Kaya't kailangan kong matatag na sumunod sa iyo. Tumingin ka sa aking Bayaw. Kapag nakita mo ang biktima, huwag mag-atubiling kumilos. Mabilis, sumugod ka na. Noon, ikaw ang hari sa bundok. Ngayon, halos okay na ang mga binti mo. Dapat ipakita mo naman ang halaga mo. Wala naman siyang tunay na kakayahan, di ba? Mukhang nasa tamang estado na siya. Wala namang masyadong problema. Ang pangunahing dahilan ay hindi pa magaling ang paa mo. Magpahinga ka pa ng 3 o 5 araw. Hintayin mong makabawi ng tuluyan bago tayo mag-usap. Hihi! Hindi nakakapagtaka na tinatawag silang mga tanga. Tama talaga ang sinasabi mo. Sobrang lakas ng kuryusidad na ito. Sige, pupunta ako. Dapat ay mahigit 50 kilo ang bigat. Kailangan ay matibay ang pagkagat. Walang pagluwag. Yung balat at balahibo, mabenta ng isa 0.20 piso, ayos na iyon. Pare, ang ganda ng pagkagawa. Itong isang balabal lang. Kaya kong ipagkasa ang pagkain mo sa loob ng 1 buwan. Sa susunod namang huli, suotin mo na ito. Mas makakatipid ka talaga ng lakas. Grabe, may higit sa 20 na kalabasa. May higit sa 30 na pako. May mga nakadikit pang 10 piraso. 2 pa ang naihila namin ng mga bangus. Di ba't malaking ani na ito? Ako ang bahala, kakagising ko lang mula sa tanghalian. Lumabas na ang nakababatang kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Gaano nakatagal? Siguro mga 2 oras na. Sigurado akong naghanap siya kay Liu Wang-en. Yung taong iyon ay tiyak na hindi mabuti. Ano ang gagawin natin? Baka dapat akong lumabas at hanapin siya. Malaki ang nakuha ko ngayon. Gagawa ako ng 2 putahe para sa iyo mamaya. Isang nilagang maanghang na isda. At isang nilagang kalabasa. Siyempre, siguradong mapapaamo ka sa sarap. Ngunit nag-aalala pa rin ako sa nakababatang kapatid. Maniwala ka sa akin, wala itong problema. Kung ganoon, wala talagang problema. Mabait naman talaga ang Bayaw ko. Medyo mainitin lang ang ulo. Huwag mo nang isipin masyado. Ay, hindi naman ako ganun kasensitibo. Alam ko na para sa ikabubuti mo ang ginagawa niya. Hindi ko siya sinisisi. Ayos lang. Hindi na maaga. Siguradong mag-aalala ang Bayaw ko kapag hindi pa ako nakauwi. Siguradong mag-aalala siya. Kumar King Lian. O kaya, manatili ka na lang dito at samahan mo ako. Anak ng tokwa, anong ginagawa mo, bro? Mahal kita, gusto kitang pakasalan. Bigyan mo na lang ako ng isa. Tama ang Bayaw ko. Ang taong ito ay hindi talaga mabuting tao. Ilang araw pa lang tayong magkakilala, nagpakita na siya ng tunay na kulay. Ate King Lian. Malayo ang lugar na ito. Walang taong pupunta dito sa karaniwan. Kapatid Wang-en, pinapayuhan kita na huwag gumawa ng mga hangal na bagay. Alam mo kung anong klaseng tao ang aking Bayaw.
Magtangkang mang-api ka sa akin. Hinding-hindi ka niya pababayaan. Haha, yun ay bago pa kita pinakawalan. Hintayin mo ako. Nakaluto na ang bigas. Para sa iyong katapatan at pangalan, kailangan mong pakasalan ako. Yung gago ni Li Changhai. Anong magagawa niya sa akin pagdating ng panahon? Hindi sana ako sumunod sa utos ni Kuya. Kung hindi, hindi ko sana ipinasok ang sarili ko sa ganitong lugar. Kahit umiiyak, ang ganda pa rin. Talagang nakakita ako ng kayamanan. Halika na, magandang dilag. Aking mahal, alagaan kita. Halika na, magandang dilag. Aking mahal, alagaan kita. Sino kayo? Bakit mo ako ginugulo habang nakikipag-date kay King Lian? Hihi! Matagal na kaming sumusunod sa'yo. Alam na namin na hindi ka gumagawa ng mabuti. Pero hindi namin inasahan na hindi ka makakapaghintay ng ganito kabilis. Yes pero mabuti na rin. Maaga naming matatapos ang aming misyon. Mas mabuti na ito kaysa sa anuman. Sister King Lian, hurry up and come here. Lolo yan. You dare to hit me. I am an educated youth. An intellectual from the city. I will still return to the city someday. You intend to scheme against the girl. Kami mga masigasig na taga-Bukirin ay tumulong kapag kinakailangan. Iyan ay tinatawag na pagiging matapang. Mukhang nawala na ang iyong kaalaman sa wala. Aba, si King Lian. Huwag kang matakot. Kami ay ipinadala ng iyong bayaw upang protektahan ka. Alam na niya noon pa man ang tungkol sa taong iyon. Na may masamang intensyon. Salamat sa inyo. Sige, uuwi na ako. Hihi! CJ! Anong plano ninyo? Sasabihin ko na sa inyo. Ang punong barangay ay kailangang managot sa akin. Kung sakaling may masamang mangyari sa akin, kahit ang inyong kapitan hindi makakain. Hindi pwedeng bitbitin lang, hindi. Nagkakamali kayo. Ito ay para sa inyo, nagbibigay kami ng benepisyo. Hindi ba't may ilang baboy sa grupo natin? Ay nako, ang batang ito ang kinis-kinis ng balat. Kahit pisilin, parang may tubig pa. Sobrang kinis, nakakatuwa talaga. Hindi. Anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo na ako. Pag uwi ko sa bayan, sasabihan ko ang tatay ko na magbigay sa inyo ng 2 kilo ng karne. Hindi pa ba sapat? Kailan pa kaya mangyayari yan? Ngayong gabi, maraming tiyahin ang nagmamalasakit sa'yo. Siyempre. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Ano bang nangyari sa iyo, bunso? Magsalita ka naman. Naiinip na ako sa'yo. Okay ka lang ba, bunso? Saan ka nasaktan? Wala, ate, walang hayop na iyon. Ayos lang ako, buti na lang at naisipan ng bayaw na hanapin si Erlengzi. Sila ang nagprotekta sa akin. Kung hindi. Sige, kung wala namang nangyari. Iyan ay isang napakalaking magandang balita. Ngunit ito rin ay isang aral. Hindi na dapat basta-basta nagtitiwala sa iba. Kumain muna tayo. 2 uri ng isda ang niluto ko ngayon. Siguradong magugustuhan mo. Ngayon, nakakuha ako ng isang pabo. Ilang ligaw na manok, at ilang ligaw na kalapati. Bukas, papakialaman ko sila. Ayhang ito para matuyo. I save ito para unti-unting kainin. May 3 kilo pang mga hazelnut mushroom. Kailangan itong S-dry bukas ng umaga. Kung hindi, lahat ito ay mabubulok. Kapatid, maasahan ka sa trabahong ito. Huwag mag-alala, sisiguraduhin ng kapatid na matatapos ang gawain. Bukas ng umaga, sisimulan ko na ito. Pangulo ng tahanan. Nakikita kong hindi natural ang ekspresyon ng nakababatang kapatid. Hindi niya ito sinasabi. Ngunit tiyak na may takot pa rin siya sa loob. Natatakot ako na baka mag-iwan ito sa kanya ng psikolohikal na anino. Ay, natakot lang siya ng kaunti. Liu Wang-en. Hindi pa nga niya nahawakan iyon. Normal lang ang medyo matakot. Paglipas ng 1-2 araw, magiging maayos din. Nais ko sanang malaman kung maaari mong dalhin siya sa bundok para magpahinga. Dinala ko ang hipag ko sa malalim na bundok para magpahinga. Ano nang nangyari, may problema ba? Walang problema, pag-usapan na lang natin. Isang gabi lang. Naubos ang lakas. Ate, anong nangyayari dito? Yung tanga, ibinigay yung pampatulog ng mga baboy sa kanya. Pag nawala na yung epekto ng gamot, wala na siyang silbi. Tila hindi na siya makakahawak ng babae sa buong buhay niya. Hihi! Ano na ang gagawin? Sinunod namin yung sinabi mo. Pinapapirma namin siya ng waiver. Naglagay pa ng fingerprint. Sabi niya, hindi kami hulihin. Kahit siya, hindi niya kayang ipagsabi ito. Huwag kang mag-alala. Ate, marunong ka pa bang bumasa? Naman. Ang tatay ko ay guro. May pinag-aralan ang ate mo. Salamat sa pagkakataong ito. Bakit ka nagpapasalamat?
Kung may ganitong magandang pagkakataon muli, siguraduhin mong isama ako. Ayos lang. Ngayon, pupunta ako sa TEB. Hahanapin ko ang artisan para mag-ayos ng mga bagay. Dapat makabalik ako bago magtanghali. Sige, hintayin mo akong matapos sa paghugas ng mga plato, saka ako pupunta para patuyuin ang mga hazelnut. Ginoo, kaibigan ako ni Gushiju. Yung huling nagpaayos ng arrowhead sa inyo. Ikaw pala, narinig kong abala ka. Bakit ka nandito ngayon? Ginoo, nandito ako para humingi ng tulong sa paggawa ng ganitong crossbow arrow. Sa tingin mo, magagawa mo ba ito? Sabi mo nga, noong araw, ang tatay ko ay isang espesyal na panday. Sa palasyo ng prinsipe, siya ang pangunahing panday. Nakuha ko ang kanyang pamana. Walang uri ng bakal na hindi kayang gawing pana. Kailangan ng hindi bababa sa 50 na proseso ng pagpilit ng bakal bago ito magamit. Isang pana ang ginagawa ko ng humigit kumulang 1 oras. Ilan kaya ang halaga ng isang pana? Magpapabili muna ako ng 30. 1 piraso. Sisingilin lang kita ng halaga ng gastos. Bumalik ka sa loob ng 3 araw. Sige, pasensya na sa abala. Ginoong Go. Tapos na ba ang kutsilyo ko? Tapos na. Ginoong Go, hindi maganda ang kutsilyo mo. Nakatanggal ka ng 1 hibla ng buhok ko. Kailangan mong magbayad. Yung buhok na yan ay ikaw ang nag-ayos. Paano mo ako masisisi kung matalim ang gamit? At saka, kung hindi maputol ng kutsilyo ang buhok. Magsisisi ka na naman at sasabihin mong hindi matalim. Wala akong pakialam dyan. Kailangan mong bayaran ako ng isang malaking pagkakaisa. Kung hindi, sisirain ko ang iyong panday. Hindi naman ganyan ang mga kaibigan, di ba? Ikaw, isang malaking lalaki, nang aapi ng isang matandang tao. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Bakit mo siya aapihin? Aapihin mo siya para sa 0 piso na ito. Wala nang saysay yan. Malaki ka namang matandang lalaki, nakikiusap pa sa walang hiya dito. Ienwe, si Laugo. Kamag-anak mo yan. Hindi mo ba sinabi sa kanya kung sino ako? Batang lalaki. Siya ang panglima sa pamilya ni na ito Shan at Tuli. Si Mawaye. Hindi magandang makagalit sa kanya. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. So siya pala yan. Natakot ka ba sa pangalan ko, ha? Dahil sa paggalang mo sa akin. Bibigyan kita ng buhay ngayon. Kneel down at magbigay ng 3 malalakas na bao at makakaalis ka na. Nakakatawa ka talaga. Kung sumunod ka lang at nagbayad ka na, tapos na sana ito. Ngunit kailangan mo pang magpanggap sa harap ko. Akala mo ba dahil alam ko na ikaw ay isang bandido na may gantimpala mula sa gobyerno, ay makakalabas ka pa? Sige Noong Gu, bata lang ito. Huwag mo na siyang bigyan ng halaga. At saka, kapag bumangga ang baril mo. Kapag dumating ang mga tao ng binyan, hindi ka makakaalis ng maayos. Nanghihina ka sa akin. Nakaabot ako sa 5 pwesto sa gitna ng mga bandido. Akala mo ba swerte lang ang dahilan? Mawu, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw na lang ang magbigti sa sarili mo. Hindi ikaw ang nag-angal-angal. Biyawa, hindi mo ba akalain na ang hawak kong king cobra ay papel na tigre? Gusto mo bang subukan kung kaya nitong umarangkada? Ang buong proseso ay hindi umabot ng 1 segundo. Sa galing na ito, dapat ay isa na akong pangalawang leader. Kahit papaano, isa na akong pangalawang leader. Ikaw, woof-woof. Kahit mga bandido, kaya mong labanan. Maniwala ka, kaya kitang patayin. Bata, nagdulot ka ng malaking gulo. Ang grupong ito ng mga bandido ay walang awa. Nakita nilang dumating si Magu, hindi na bumalik si Taibei. Siguradong hahanapin nila siya. Sa oras na iyon, posible pang magpatayan sa nayon. Ano ang dapat ikabahala? Pumunta tayo sa bayan para humingi ng tulong. Ang ating mga regular na tropa. Hindi ba kayang ayusin ang isang grupo ng mga bandido? Ano bang gagawin natin dito? Maaari na. Ang bilis niyong dumating. Naalala ko, ang lider ng mga bandido ay nagkakahalaga ng 500. Dalhin niyo siya sa bayan para kunin ang gantimpala. Gusto ko lang ng 200. Itong aso ay lider ng mga tulisan. Kung ipapadala siya sa bayan, siguradong magbabayad tayo ng kapalit sa Iron North. Kahit na ngayon ay ibabalik niyo siya. O magbibigay ng kabayaran. Hindi pa rin mawawala ang gantimpala. Pagdating niyo sa bayan, makukuha niyo ang gantimpala. Magdala ng tulong. Hintayin silang gumanti. Diretso silang mahuli. Hindi ba't magiging tapos na ito? Ang napakalaking kayamanan ay nasa harapan mo. Kapitan. Ano pang hinihintay mo? Saan na ang ugali ng mga tao sa Hilagang Silangan? Pakiramdam ko, tama yung sinabi nitong kuya ko. Nasira na ang lahat ng paa ni Mau. Talagang hindi ako naniniwala na hindi sila gaganti. Agad nating itali itong taong ito. Pupunta tayo sa bayan. Yung perang gantimpala na nakuha ni kuya, ibibigay ko sa'yo.
Diretso mo na lang ibigay sa akin, lolo ko. Inutusan ako ni lolo na tumulong gumawa ng mga bagay. Babalik ako para kunin ito sa loob ng ilang araw. Walang problema dyan. Ginoo, kung dumating na ang mga tao bago dumating ang tulong, hindi mo na maipaliwanag. Hindi pa dumating si Magu. Wala kang alam dito. Itatabi ko muna itong pangbukas ng bundok. Pagkaraan ng 3 araw, kukunin ko na ang pana at dalhin ito kasama. Talaga bang walang problema? Mag-alala ka dahil sinabi ko na. Siguradong walang problema. Huwag mong kalimutan na umaasa pa ako na tutulungan mo akong gumawa ng pana. Sige na. Uwi na muna ako. Hehe, maliit na kapatid. Maganda pa rin ang mga steamed bun mo. Bakit hindi ko maalala na meron tayong lebadura sa bahay? Kaninang umaga, pumunta ako sa kabila para humiram ng panimulang harina. Sa kabutihang palad, mahusay ang pagkakatubo nito. Kung hindi, baka masira ang plano natin. Lutuing manok na may hazelnuts at porcini. Ginawa ko rin ayon sa paraan na itinuro mo sa akin. Maganda naman, di ba? Maganda, ang lasa ay talagang masarap. Bunso, congratulations. Maaari ka nang umalis. Ikaw ang namumuno. Walang gagawin sa hapon, dalhin mo si Bunso sa bundok para magpahinga. Bakit mo na naman binanggit yan? Pumunta ka rin naman. Kasama si Bunso, makakapag-usap ka pa. Natakot lang ako na may itinatago siya sa puso niya. Yung nangyari kahapon. Hindi ba't wala ng problema si ate kahapon? Sige na. Kaya mamayang hapon, maglalakad-lakad lang tayo sa labas. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok ako sa bundok. Dati, palagi lang akong nag-ikot sa labas. Sabi ng mga tao sa baryo, maraming mabagsik na hayop dito sa loob. Kung sakaling mangyari, malaki ang posibilidad na kainin ng buhay. Ah, ang saya. Kapag may nararamdaman, mas mabuti nang sumigaw. Ganoon din ako noon. Noong panahong iyon, gagawin ko. Iyan ay mga nangyari na sa nakaraang buhay. Ha ha ha. Tayong, nakuha ko na yung maliit na isda. Ha ha. Dali, umakyat ka na. Basang-basa na yung damit mo. Mag-ingat ka, baka magkasipon. Oh. Wala na rin akong pangpalit na damit. Tingnan mo nga sarili mo. Ano na ang nangyari sa'yo? Sandali lang. Hahanap ako ng tuyong mga sanga para sindihan at painitin ka. Kung uwi ka ng ganito, malamang magkalagnat ka mamaya. Hehe, masyado lang akong na-excite kanina. Hindi ko napigilan. Huwag mong sasabihin kay ate. Kung hindi, tiyak na magsasalita siya tungkol sa akin. Alam mo rin yan. Dito, hindi bababa sa 5 o 6 na kilo. Iwi ito at ipatikim sa misis. May ahas ang bayaw. Ah! Ito ay liig ng ligaw na manok. Karaniwan, hindi umaatake ang ahas sa mga tao, walang problema. Pero nakagat ako Ate, ang bagay na ito ay nagpapahalaga sa huwag mo akong guluhin. Huwag akong gumulo sa iba. Baka naman naiinis mo siya. Hindi ko rin inasahan yan. Nakita kong papatay na ang apoy. Kaya pumunta ako dito para kumuha ng panggatong. Saktong nakita ko siya. Gusto ko sanang sipain siya palabas, pero... Tingnan mo, nakagat ako sa hita. Naku, mukhang hindi naman malakas ang lason nito. Hindi ko rin sigurado kung pumasok na ang lason sa dugo mo. Kailangan kong tulungan kang maalis ang dugo. Kailangan mong tiisin ang sakit. Walang dahilan para maging ganito kahirap. Kung hindi ka lang mag-aangat ng paa, talagang wala nang ganitong abala. Masakit, tama lang. Sa susunod, huwag kang basta-basta sumipa ng mga bagay. Huwag kang gumalaw. Bubuhatin kita para hanapin sila Oliw. May gamot siya para sa laso ng ahas. Nasa 7 milya mula sa bahay. Hindi ka ba mapapagod? Kuya, marunong ka pa bang magbisikleta? Gaya ng nakikita sa larawan. At dahil napilitan pa, wala nang magawa kundi matuto. Kuya, ipakilala mo naman sa akin. Nanginig ang buong katawan ko sa takot sa trabahong ito. Hindi sila nagbakasyon. Naghahanap sila ng kayamanan. Mga 20 kilometro mula sa amin papunta sa bus. Nakita nila ang isang templo. Gusto nilang tuklasin at kunin ang mga bagay na pwedeng ibenta. Nang nakita ko ito, hindi pwede to. Batas ba to? Kinuha ko ang pagkakataon, nagbisikleta pabalik. Templo. Unang umuwi na si kuya. Kausapin mo ako ng dahan-dahan. Anong nangyayari sa'yo? Nangyari, tito, nakagat ng ahas ang hipag ko. Gumawa lang ako ng simpleng lunas. Kailangan pa rin ng propesyonal na tulong mula sa'yo. Buti na lang at dumating si Beta ng maaga. Halos hindi kumalat ang laso ng ahas. May gamot ako dito. Panloob at panlabas na paggamit.
3 araw lang, gagaling na. Halos mamatay ako sa takot sa daan. Sa aking 29 na taon, hindi ko pa naranasan ang kagandahan ng mundo. Tapos mamamatay ako sa lason. Ang labis na kawawa naman. Ha ha ha. Bunso, wag mong sabihin sa ate ko. Baka mapagalitan niya ako hanggang kamatayan. Takot na takot sa'yo ang ate ko. Kung hindi mo sasabihin, tiyak na hindi siya magsasalita. Ang sabi mo naman, ha? Noon, nagkamali ako. Ngayon, kailangang unahin ko ang ate mo. May karapatan siyang malaman tungkol dito. Hayaan mo muna siyang magpahinga sa kama buong magdamag. Ito ay Chinese medicine. Kailangan itong pakuluan at inumin. Ngayon gabi, ipapakulo ko na. Bukas ng hapon. Kung hindi ako makakabalik ng maaga, kahit na kailangan mong tumulong, umalis ka na naman. Kumikita lang ako para sa pamilya. Sige, mauuna na akong magtrabaho. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba sumama ako sa kanila noon? May mga dala silang mga profesional na kagamitan. Sumama ako sa kanila sa pag-ikot sa bundok. Tinutulungan ko silang maghanap ng direksyon. Naghahanap kami ng tubig at lugar na pwedeng tulugan. Sa wakas, ngayong umaga, nahanap nila ang daan sa pamamagitan ng mga instrumento at ilang mga pahiwatig na nagbigay ng impormasyon. At ito ay nasa loob ng isang templo. Kung susundin ang sinasabi mo, kailangan itong iulat sa komunidad. Ito ay hindi natin kayang ayusin. Ganoon din ang iniisip ko. Pero natatakot ako. Kaya naisip kong hanapin ka muna. Anong gagawin natin dito, kuya? Sabihin mo lang sa akin ang diretsyo. Sabihin mo sa akin ang tiyak na ruta. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Bukas ng umaga aalis na ako. Pupunta ako sa templo. Pumunta ka sa kooperatiba. Kaya mo mag-isa. Katatapos ko lang marinig na sinabi mong magre-report ka. Bukas ay delikado ka talaga, hindi ba? Baka mas mabuting huwag ka nang pumasok sa bundok. Hindi namin kayang kontrolin ito. Sino ang nagsabing hindi natin kaya? May plano na ako para dito. Walang iba pang dapat alalahanin. Maghintay ka lang ng maayos sa bahay. Walang problema dyan. Ikaw ang haligi ng tahanan. Kung may mangyari sa'yo, huwag na tayong mag-chat. Matulog na tayo. May napakaliit na butas sa labas. Kung gusto mong pumasok, kailangan mong umakyat lang. Sobrang komplikado ang sitwasyon sa loob. Kami-kami lang dito, kaya namin naharapin ang isa. Mag-ingat ka ng mabuti. Huwag mong hayaang may makakita sa atin. Huwag kang mag-alala, boss. Basta nandito ako. Hindi makakapasok kahit isang lamok. Huwag maging kampante. Nawawala yung batang iyon. Malaki ang posibilidad na natuklasan niya ang ating lihim at nagulat na. Kung umalis sila kaninang umaga, dapat malapit na sila. Mamaya, pumunta ka sa daan papunta sa lugar na ito. Walang tao dito sa lugar na ito. Sino ang makakapunta? Kahit na maraming tao, mahirap pa ring makahanap ng paraan. Talagang nag-aalala ka ng walang dahilan. Sabi ko nga ay tama. Akala ko ikaw yan, matigas. Mukhang hindi nag-report sa pulis ang kapatid mo. Sa halip, lahat ay sinabi sa'yo. Dumaan ako para tingnan kung may maganda. Gusto ko ring yumaman. May nakuha ka bang maganda? Siyempre naman. Nakita mo ba yung bag sa butas? Puno yon ng magagandang bagay na nahukay namin. Gusto mo bang kunin yon? Kailangan mo munang talunin ako bago mo makuha yan. Hindi ako nakapagpasaya noong huli. Ako, matagal na akong hindi nakatagpo ng ganitong kalakas na eksperto tulad mo. Ipagpatuloy mo pa. Walang problema. Ang saya talaga, ang saya. Kahit sa paligsahan, walang gaanong tao na kasing galing mo. Siyang siya ako. Bark 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 bark. Anong klaseng galing ito? Bakit hindi ko ito nakita dati? Gusto mo bang matutunan? Ituturo ko sa'yo, tawagin mo ang guro. Asat Visan. Fefe, ikaw na naman. Sino ang tatawagin mo, hindi ka naman pwedeng tawagin. Baril. Baril. May tao na dumating. Lumabas ka. Ah. Woof woof. Sino ang nasa labas? Palayain niyo kami. Kung hindi kapag nakatakas tayo. Tiyak na paparusahan ko ang buong pamilya mo. Ito ay talagang hindi dapat mangyari. Sumpa, ang gulo nito. Si Zheng Xin, akala ko pa naman siya ay kampiyon ng Southeast Asia. Tahimik na nahuli ng iba.
At dito pa sa bundok na ito. Talagang nakakahiya, bro. Ano ang gagawin natin ngayon? Baka pwede kong pasabugin ang butas na ito para lumaki. Makakalabas kayo. Baka sumabog ang yungyung. Maaari tayong maabutan dito. Kaibigan, kami ay mga tauhan ng archaeological team. Nagsasagawa kami ng pagsusuri dito. Pakilabas kami. Ipapakita ko sa iyo ang bihi ko. Ganito na lang, bibigyan kita ng 2,000 pesos. Umalis ka na agad ngayon. Para nating walang nangyari. Anong sabi mo, 2,000 pesos? Pwede ka namang kumain ng masarap sa komunidad. Uminom ng maanghang, magpakasaya ng ilang taon. Yung mga tao sa labas, ayaw tumanggap ng inuman. Uminom ng parusang alak. Ihuhulog ko ang bundle ng dinamita. Agad na simulan ang paghukay. Itong butas. Subukan nating palakihin ito bago dumating ang kanyang mga tauhan. Dapat 1 o 2 lang ang tao sa labas. Kung hindi, hindi ito magiging posible. Karamihan dito ay mga gamit na gawa sa luwad. Kakaunti lang ang 5 o 6. Naihiga ang bagay na ito sa pinakaloob. At sinadyang nilagyan pa ng mga sirang piraso ng tela. Para itago sa bag. Sapat na para ipakita na sobrang mahal nito. Ganito talaga ang mga leader. Isa ito sa 7 tao. Mukhang dumating na ang mga tulong mula sa kooperatiba. Kuya, okay ka lang ba? Wala akong problema, naipit ko sila sa loob. Buti na lang dumating kayo ng maaga. Nagre-renovate sila ng butas. Kung na-late pa kayo ng kaunti, baka pinatay na nila ako. Mga produkto ng luwad ito. Maganda ang mga ukit sa ibabaw. Napakahalaga ng pananaliksik nito. Itong kasamahan na ito, malaki ang nagawa mo. Ako lang ang nag-aalaga sa kanila para sa aking kapatid na si Ting. Ayoko ng kahit anong papuri. Lahat ng papuri ay sa aking kapatid. Maliban sa taong nauntog ko. Sa loob. Hindi ko alam kung sino ang nagbara sa kanila sa loob. Iniisip ko kung dapat na bang umalis ako. Baka kasi maghiganti sila pagkatapos nilang makalaya. Kahit na 6 na piraso lang itong mga produktong gawa sa luwad. Pero hindi problema kung ilalagay sila sa kulungan ng 2 taon o 3 sa bayan. Walang problema dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kailanman ilalabas ang iyong impormasyon. Maraming salamat. Itong batang ito ay ulila mula pagkabata. Mahirap ang kanyang buhay. Ibigay ang karangalang ito sa kanya. Mas magiging maganda ang kanyang buhay sa hinaharap. Siyang nakakita sa grupong magnanakaw. At siya rin ang nag-ulat sa komunidad. Basta't hindi ko sila pinakawalan. Wala namang tayong ginawa, di ba? Ang tagumpay na ito ay kalahati ko. At kalahati mo rin. Kung ito ay ipapalit sa medalya ng kagitingan, lahat tayo ay kakanta na. Matanda na tayo. Bakit ka pa nagdadramahan? Samantalahin mo ang pagkakataon. Gawin ang pagiging magkapatid sa puso. Hindi na ako mangako ng kahit ano. Tingnan mo na lang kung ano ang gagawin ko. Sige, kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Kung may kailangan ka, pwede mo akong hanapin sa baryo. Sige, hanap tayo ng lugar para magtanghalian. Kahapon, nagluto si Tsukinyo ng malaking piraso ng baboy sa bahay. Talagang mabango ang may prunus mum. Ang bagay na ito ay tiyak na napakahalaga. Ngunit sa merkado ng itim, hindi ito magiging mataas ang presyo. Hindi naman ako natatakot na ipagkalat ito ng mga iyon. Hindi naman kayang gawin ng mga bagay na iyon sa kanila. Ngunit kapag naipagkalat na ang bagay na ito, hindi na ito magiging kasing simple ng 3 o 5 taon. Masyadong mahina ang kapangyarihan ng 14 na GE style pistol. Ang lakas ng bala na 8 mm ay medyo mahina. Hindi talaga nito mabutas ang baluti ng taong ito. Mula sa 7 o 8 metro ang layo. Maaari mong naamoy ang amoy ng alimango sa kanyang bibig. Sobrang makapangyarihan nito. Ang taong ito ay nawalan na ng katinuan. Mas madali siyang masolusyonan mula sa itaas. Mabilis, lumangoy, bumaba ka at lumayo ng kaunti. Kaya kong ayusin to. Woof woof. Pero ang Tithainek ay nagiging sagabal sa tabi. Talagang hindi maaring gamitin ang shotgun.
Sa kwento, madali lang patayin ang isang oso. Lahat ba sila ay superhero? Ang pagpatay sa isang itim na oso ay hindi basta-basta. Patay na nga talaga. Alas 3 na ng hapon. Pag-uwi ko, baka mga alas 7 na naman. Per, hindi pa rin tayo magkaintindihan, ano? Sa susunod na makita mong may baril ako, tumakbo ka agad. Kung hindi, baka madamay ka pa talaga. Ay, Shanghai, ikaw na naman ang nanghuli ng oso. Ay nako, umuunlad ka na, Shanghai. Kahit ang bulag na oso, nahuhuli mo na. Swerte lang, talagang swerte. Malapit ka nang makahabol sa mga veteranong manghuli. Ikaw na ang dapat maupo sa trono ng mga manghuli sa ating komunidad. Nagparehistro ka na ba para sa darating na paligsahan sa panghuli? May premyong 100 yuan para sa unang pwesto. Wala, kailangan mong magparehistro at subukan. Katumbas na ito ng kalahating kita ng mga karaniwang tao. CJ. Sige, uuwi na ako. Kapatid, ang galing mo naman. Nakatama ka pa ng malaking oso. Ay, patay na itong itim na oso. Hindi pa lumambot ang katawan. Pupunta ako ngayon kay kuya para tingnan kung paano ito aayusin. Hindi ito katulad ng baboy ramo. Kasama ko si kuya. Hindi na kami dalawa makakaya nito. Nagluluto ng manok. Kumain muna kayo bago pumunta. Kayo muna dalawa ang kumain. Huwag mo akong hintayin. Kung hindi agad maasikaso ang oso na ito, bubuhos na ang apdo nito. Mahalaga ang apdo ng bagay na ito. Ate, ako si Shanghai. Shanghai, paano ka napunta rito? Tungkol ito sa bahay. Nakatagpo ako ng isang oso. Kakalipat lang natin. Iniisip ko kung sino ang makakaayos niyan. Hindi rin tayo makakagawa niyan kahit magkasama tayo. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Nabaril mo ang oso. Yung malaking itim na oso sa malalim na gubat natin. Kakatugon lang. Narinig ko na ang tagapagpatay ng kabayo sa ating nayon. Ang tatay niya ay minsang humawak ng oso. Karaniwan, nag-aalay siya ng baboy sa nayon. Dapat may karanasan siya. Halika, dadalhin kita sa kanya. Makakaya ko pa bang hawakan ang kutsilyo? Bakit hindi mo isama ang nanay mo? Tatay, hindi ba ako kailangan matulog? Ikaw kung ano-anong ginagawa mo. Gumawa ka ng mga bagay na makabuluhan, tay. May nangako na ibibigay sa'yo ang 2 kilo ng baboy pagkatapos maayos ang problema. Ang aking gantimpala ay hiwalay. Magkano ang ipinangako? 2 kilo ng baboy. Bakit ka pa nakatunganga? Mabilis, umalis ka na. Huwag mong hayaang maghintay ang may-ari. Katatay lang, wala pang 1 oras. Ayos lang. Agad na kumuha ng palanggana. Ihanda ang 60 degree na mainit na tubig. Lolo, anong ginagawa mo? Ihuhugas ito ng mainit na tubig. Sa labas, matigas ang balat. Hindi lalabas ang apdo sa loob. Ipagpapatong mo ito sa isang lugar na may bentilasyon para matuyo. Para pagdating ng panahon, diretsyo mo nang maibibenta. Kuya, paano mo haharapin itong oso na ito? Tatanggalin mo ang balahibo ng oso. Sa loob ng ilang araw, gagawin ko ng coat ang balahibo para sa asawa ko. Hatiin mo ito, dadalhin ko para ibenta. Direktang hatiin na lang ang natira. Para kainin ang karne. Yung itim na oso na to, mga 300 libra siguro. Mga 120 libra siguro ang pwedeng makuha na karne. Kahit na nag-iimbak siya ng taba para sa taglamig. Pero karamihan ng karne niya ay mga fiber ng kalamnan. At medyo maasim ang lasa ng karne. May konting amoy dagat. Kailangan maglagay ng malakas na pampalasa kapag nagluluto. Kailangan ng malaking effort. Salamat po, Lolo. Sandali, bukod sa 2 kilo ng baboy. Kumuha ka pa ng 2 kilo ng beer meat. Bakit sinasabi na ang tahanan ay parang isang yaman na may isang hiyas? Maraming alam talaga siya. Sige, sisimulan ko na. Matatapos ko lahat sa 2 oras. Hindi na rin naman ganun kaaga. Kung hindi kayo makapaghintay, matulog na muna kayo. Mabababa ang temperatura sa gabi. Hindi magkakaroon ng problema sa karne. Sige, salamat na lang. Haha. Kapatid, umuwi ka na rin. Bukas ng umaga, dumaan ka para kunin ang karne. Babantayan ko. Makakatulong pa ako. Ano bang hindi kayang gawin ng mag-ama? Huwag ka nang mag-alala ng walang dahilan. Bukas, kailangan mo ring samahan akong tingnan ang pagtatayo ng bahay. Paano ka magiging kung hindi ka magpapahinga?
Asawa, may gusto ba akong sabihin sa'yo? Huwag mong itago sa puso mo, ha? Bilang ulo ng pamilya, sana huwag ka nang mag-risk pa. Sa susunod na taon, magiging ama ka na. Kung sakaling may masamang mangyari sa'yo sa bundok, paano kami, mga ulila at mag-isa, mabubuhay? At ang bunso nating kapatid, sigurado na may mang-aapi sa kanya dito sa baryo. Mauwi lang ito sa 1 o 2 taon. Dalhin ko kayo palabas ng bundok. Sa timog, magtatayo ng bagong buhay. Talaga ba? May duda pa ba? Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang buhay. Siyempre, hindi pwedeng manatili lang dito sa kabundukan magpakailan pa man. Ang lungsod ang aking pangarap. Alainan. Kahit matanda na ang matanda, hindi naman bumaba ang kanyang galing. Mga pampalasa na kayang takpan ang amoy. Sa susunod na panahon, araw-araw magluluto ng karne ng oso para sa mga tumutulong. Kasama ng mga pampalasa para matakpan ang amoy. Pagkatapos kumain ng karne ng oso, mas lakas kang magtrabaho. Sige, kunin ko na. Bukod pa rito, nagawa na ang pundasyon. Ngayong araw sisimulan na ang pagtatayo ng pader. Ayon sa iyong disenyo, sa loob ng kalahating buwan matatapos na ang buong bakuran. Gusto mong pumunta at tingnan. Hindi na kailangan, may bantay ka naman eh. Nakakaramdam na ako ng kapanatagan. Sa south wall, bukod sa pugad ng kuneho, may dagdag pang pugad na pwedeng pagtulugan ng mga kuneho. At saka magtatayo pa ng ilang malalaking pugad. Narinig mo na ba? Si Li Changhai daw, nakahuli ng isang oso. Hindi naman yata totoo yun. Su Qingyu. Ang batang babae na iyan talaga namamayagpag. 2 ate niya. Sinasabi niyo ba na si Li Changhai ay nakahuli ng isang oso? At talagang hindi basta-basta ang batang yan. Sayang naman ang swerte ng anak ni Xu. Nakakuha ba siya ng pera sa pangangaso? Malamang hindi. Noong mahigit 10 araw na ang nakalipas, nalulong siya sa sugal at nalubog sa utang. Narinig kong muntik na niyang ibenta ang kanyang hipag. Pagkatapos, bigla na lang siyang nagkapera. Hindi ko alam kung paano. Sa panahon ngayon, ang mga tao sa kanayunan ay karaniwang sumusunod sa mga alituntunin. Ang mga matatandang magsasaka, sa 1 buwan, ang pinakamataas na kita ay 0 piso. Yung walang hiyang iyon, ang ganda ng kalagayan sa bahay. At saka, nagtatayo pa ng bahay. Tiyak na ito ay isang uri ng panlilinlang. Kung ako ay mag-ulat sa kanya sa bayan, hindi lang ako dadalhin para imbestigahan. Maaari pa akong makakuha ng gantimpala at makabalik sa lungsod. Talagang ito ay isang panalo sa 2 paraan. 2 nakatatandang kapatid. Pakiramdam ko ay halos magaling na ako. Pauwiin mo na ako. Kapatid, nandito ka na, umupo ka na agad. Asawa, magtimpla ka na agad ng tsaa, litaiban. Ang daming ginseng. Sa loob ng kalahating buwan, halos lahat ng ginseng sa buong bayan ay nakuha ko na. Ipapadala ko sa timog. Sa susunod na buhay namin ng asawa ko, hindi na kami mag-aalala. Naghahanda ng bumalik sa timog. Hindi ang dami namang kayamanan. Masyado bang marami ang pera? Tulad mo. Hindi mo na naman ako pinabayaan ng mga bagay. Hindi ito iba. 4 na paa ng oso at 1 buong apdo ng oso. Ang paa ng oso ay paborito ng mayayaman. Hindi na kailangang ipadala pa sa timog. Pwede nang kumita ng malaki. Paano kung diretsong bultuhan ko na lang ito ng 300 piso? Itong apdo ng oso mo. Per gramo ba o per peraso? Hihi. Sige, dagdagan ko pa ng 100, 400 piso na. Mataas na ang presyong yan. Sige, 400 na lang. Magkaibigan na tayo. Huwag kang magbaba ng presyo. Hindi ako magtataas ng presyo. Masaya tayong lahat. Hahaha, walang problema dyan. Years the way, mga ilang araw na ang nakalipas. Yung 7 tao na gustong pumasok sa bundok, nakapasok na. Ikaw at ang kanilang tagapamagitan. Sila ay galing sa timog. Ako ang tagapamagitan. Maaari ring ituring na sila ay istasyon ng pagpasok sa bundok. Kapatid, sasabihin ko na ng diretsyo sa iyo. Wala silang kinalaman sa akin. Gawin mo ang dapat mong gawin. At sa tingin ko, wala silang 2 taon para dito. Hindi makakalabas. Sige, ganito na lang. Hintayin mo, dadalhan kita ng magandang bagay. Isang kumpletong balat ng adultong itim na oso. Gusto kong gumawa ng isang set ng coat para sa babae. Hindi ko alam kung maaari itong gawin. Bigyan mo ako ng sukat. Bumalik ka pagkatapos ng 7 araw para kunin ang bayad sa trabaho. 3 malaking pagkakaisa. Pangunahing gawa sa balat ng oso. Balat ng usa bilang palamuti. Marami pang natirang balat ng usa. Gagawa pa ako ng 2 pares ng guwantes para sa iyo. Alainan. Walang problema.
Ah, walang pakialam si Xuking Lian. Medyo malaki ng isang sukat si Xuking Yu. Medyo mahaba ang taglamig dito. Kapag lumamig na ang panahon, siguradong lumaki na rin ang tiyan ng asawa ko. Basta damit pang taglamig lang. Hindi na kailangang masyadong magpili. Liu Wang-en. Ganito na ang batang ito. Nakakapagtaka, naglakad siya ng mahigit 4 na oras para makarating sa komunidad. Boss, gusto kong magreklamo. Gusto kong magulat. Kuya, anong ginagawa mo dito? Naging milisyang tao na. Naawa sa akin ang kapitan. Kaya pinayagan akong tumira sa komunidad. Naging maliit na leader ng milisya. Kuya, nandito ka para magparehistro. Para saan ang rehistro? Para sa paligsahan sa panghuli. Magkakaroon ng paligsahan sa panghuli ang ating komunidad sa loob ng ilang araw. Ang mananalo ay makakakuha ng 100 piso. Kuya, tutulungan kita na magparehistro. Alam ng komunidad na ako ay nagmula sa pangingisda. Isa ako sa mga hurado ng hunting kompetisyon na ito. Sa oras na iyon, okay na rin kung may gantimpala ka. Kung may oras, pumunta ka. Ngunit dumating ako dito dahil sa kanina lang na batang iyon. Tara, tingnan natin. Sino ako, nasaan ako? Narito sa compound ng komunidad. Hindi ka ba nagsabi na magre-report ka? Gusto kong i-report si Li Changhai, ang boss ng nayon sa Taudong. Sobrang masarap ang buhay niya, at nagpatayo pa siya ng bagong bahay. May hinala ako na nagnenegosyo siya ng iligal, kahit na nagbubukas siya ng mga libingan para kumita. Kung hindi ka magsasalita, hindi ko alam kung bakit ako nagmimina ng mga bangkay. Nasaan ang ebidensya? Kung hindi, paano mo ito ipapaliwanag? Ilang araw na ang nakalipas, nag-iisip ka pang ibenta ang hipag mo. Bigla ka na lang naging napakayaman. Bakit ko kailangang magpaliwanag? Hindi naman pwedeng batay sa iyong haka-haka ay hatulan mo ako. Kung ganyan ang sasabihin mo, edi pinaghihinalaan din kita na gumawa ng kalaswaan. Leader ng klase. Ikaw ang nagpakasasa at sumali sa maling grupo. Naghukay ng libingan. Hindi ako, hindi ko alam. Lahat ng iyan ay mga iligal na gawain. Paano ko gagawin ang mga iligal na bagay? Hindi ikaw ang magpapasya kung ginawa mo o hindi. Hindi pa kami nagsasagawa ng investigasyon. Kaya ikaw ay isang suspect. Palagi kong iniisip na kapag ang isang tao ay gumawa ng krimen, tiyak na magkakaroon ng mga bakas. Dahil ang kasama na ito ay nagulat sa iyo. Dapat may mga nakatagong. Nagnanakaw sa bahay mo na hindi mo pa naayos, di ba? Walang nakuha. Kung hindi ka naniniwala, mag-imbestiga ka. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Maghanda ka. Agad tayong pupunta sa Tudsdebo. Gusto kong makita kung anong klaseng marangyang buhay ang meron ang batang ito. Kaibigan, magpahinga ka ng maayos sa komunidad. Walang dapat ipag-alala. Kami ang bahala sa iyo. Mararamdaman mo ang init ng komunidad. Salamat, salamat. Isama si Li Changhai, pupunta tayo sa Taotian Village. Itong batang ito ay ako ang nag-alaga. Hindi siya kayang gumawa ng ganoong bagay. Siguradong nagkamali kayo. Naitala ko ang sinabi mo. Kung may matagpuan sa bahay niya na hindi dapat naroon, ikaw ay nagtatago ng krimen. Sasama ako sa inyo. Ngunit naniniwala pa rin akong walang kasalanan si Changhai. Inuusig niyo ang isang mabuting tao. Ano bang nangyayari, bayaw? Bakit ang daming tao? Walang anuman, dumaan kayo muna. Si Li Changhai ay inakusahan ng spekulasyon at pagnanakaw ng mga libingan. Nandito kami para magsagawa ng pagsisiyasat. Kung may alam kayo, sabihin niyo agad sa akin, para hindi kayo maakusahan ng pagtakip. Pagnanakaw ng mga libingan. Sige lang sa paghahanap. Huwag mo akong takutin, asawa ko. Buntis siya. Kung matakot siya at may mangyari, wala ka ng pagkakataon. Vesan. Sige, hanapin mo. Bilang leader, bukod sa karne ng baboy, karne ng oso, at puting harina, at at bagong damit at iba pa, walang natagpo ang kahina-hinalang bagay. Ano nang sinasabi? Saan mo itinago ang mga bagay? Siguradong inakusahan ng walang dahilan ang kapatid ng leader. Kung hindi, pinapangalagaan mo pa ang mga kriminal. Umalis ka sa milisya. Hindi ba't sinabing nagtatayo siya ng bahay? Tiyak na itinago niya ang mga nakao sa lugar ng konstruksyon. Pupunta tayo sa lugar kung saan siya nagbubuo ng bahay. Ikaw, Biao.
Hindi pwedeng isali ng hangal ang mga bagay sa loob ng pader, di ba? Pag gagamitin, paano mo ayusin na sira ang pader? Sabi ko, inilagay mo sa loob ng pader. Walang pagdadalawang isip, kaya't inilagay mo talaga sa loob ng pader. Sino ang may lakas na wasakin ang pader? Ito ay pinaghirapan kong itayo. Magsalita ka lang na wasakin, ha? Li Shanghai, dahil may nagulat sa iyo. May responsibilidad akong imbestigahan ka. Sa buong bayan, isang militar na jeep lang ang mayroon. Paano ito nakarating dito? Ikaw pala si Shanghai. Ano ang nangyayari? Kayo ba ay mga miyembro ng milisya? Ikaw si Wu Aijun, di ba? Ano ang ginagawa mo dito? Aking maliit na kapatid, paano mo naman ako maaasahang bigyan ng ganyang paratang? Mabuti ang kanyang kalagayan. Ang ilang tao ay may dahilan para magselos. Pero baka masyadong mababa ang iyong kamalayan. Dahil walang ebidensya. Ibig sabihin, nagkamali sila. Wu Aijun, nakakainis ang attitude mo. Bukas pumunta ka sa bayan at makipagkita sa akin. Kailangan kitang kausapin ng maayos. Ngayon, umalis kasama ang mga tao mo. Pinagsabihan ka ng leader. Sige, mauna na ako. Mula pagkabata, matalino na si Shanghai. Matagal ko nang sinasabi. Magiging matagumpay si Shanghai. Ang ganda, wala nang problema si Shanghai. Sinalba mo ang asawa ko. Laging nasa isip ko ang utang na loob na ito. Kapatid, tayong mga taga Northeast ay may mabuting puso. Huwag mong sabihin na hindi ko tinulungan. Isa lang itong maliit na tulong. May interes ka bang sumama sa akin sa Beijing? Siguradong pupunta ako sa Beijing. Pero hindi pa ngayon, nasa baryo pa ako. Marami pa akong kailangang gawin. Pag nakarating na ako sa Beijing, kailangan mong siguraduhing hanapin mo ako. Dito ako nakatira. Mga kapatid, boss, nagluluto ng manok ang misis ko. Magprito ako ng ilang pugo. Gagawa ako ng ilang ulam. Tikman nyo ang aming sariling gawa na alak. Ayos lang yan, ang ligaya ng mga ligaw na lasa mula sa bundok ay talagang kakaiba. Sige, tikman natin. Kung sakaling mapabilang ba ito sa mga nagawa ko para sa leader? Leader, bakit mo ako tinatamaan? Ako ang tinamaan, ikaw ang tinamaan ko. Yung taong walang modo at mapanirang puri. Nagdulot sa akin ng pagtuturo mula sa leader. At sinasabi mong nakagawa ka pa ng kabutihan. Huwag na siyang saktan, baka mapuruhan siya. Mukhang nagkasakit siya ng malubha dati. Napakamahina ng katawan niya. Kailangan pa niyang sumubok muli. Baka talagang mauntog siya ng 3 beses. Tawagan ang dalawa para dalhin siya pabalik sa nayon. Aayusin ko na ang tao. Tama, ipasama si Gushiju. Hindi ba't sinabi mong umalis siya sa milisya? Sinasabi lang niya iyon sa galit. Ngayon, hindi lang dapat siyang manatili. Kundi kailangan din siyang bigyan ng malaking responsibilidad. Dapat siyang sanayin para sa posisyon ko. Ano ba iyan? Mabilis, umalis ka na. Bilang namumuno, paano mo nakilala ang ganitong kataas na opisyal? Kahit ang kasalukuyang pinuno ay magalang sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, nagbenta ako ng ginseng. Saktong nakatagpo ko siya na hindi makabili ng ginseng. Tulong. Kaya ibinigay ko sa kanya yung 15 taong gulang na ligaw na ginseng. Dito kami nagkakilala. Hindi ko akalain na makikilala mo ang ganitong malaking tao. Kaya pala ikaw ay yumayaman. Anong kayamanan ito? Swerte lang ito. Lahat sila'y pumuri sa akin. Nakakahiya na nga. Si Shanghai Yadan ay ikakasal sa 3 araw ng Setyembre. May 4 tayong pupunta para sa kasal. At dahil hindi na makagalaw ang kapatid mong babae, dapat bang si King Lian ang sumama o maghanap ng ibang kamag-anak na babae? Sige na, ate. Maaari ka na ring ituring na kalahating tagapag-ugnay. Makatarungan din na ako ang kumatawan para sa pagpapakasal. Ang mahalaga, makakakain pa tayo ng masarap. Matitikman natin ang mga pagkain doon. Ayos lang. Brod, narinig ko lang na si Liu Wang-en ay naibalik na. Narinig ko, puno siya ng pasa. Hindi na makagalaw kahit konti. Inakay siya pabalik ng mga milisyang pangkapanahon gamit ang kariton. Nasira si Wu Aijun. Karapat-dapat lang na ganito ang pagtrato sa kanya, kahit na ang kanyang kinabukasan. Ngayon, hindi na rin siya masyadong pinapansin sa aming baryo. Direktang inilagay siya ng lider baryo sa isang lumang bahay sa pabrika. Siguro ngayon, sobra na siyang nagsisisi kahit na anong paki. Kung nagsisisi man siya, di na natin alintan, hayaan na lang natin. Mahalaga na matuto ka mula dito. Ang pagiging malinis ay isang bagay na panghabang buhay. Alam na nila ito noon pa man, di ba? Bakit ka pa nagagalit sa akin? Maglaro ka na lang.
Biyenan, paano mo ito nagawa? Buhay na ako ng 18 taon. Ito ang unang beses kong kumain ito. Ito ang mga pagkain gawa sa harina mula sa hilagang kanlurang bahagi. Tinatawag itong chimian at gusto mo bang subukan ito? Hindi ka maubusan ng bago sa loob ng 2 o 3 buwan. Ikaw, isang tunay na tao mula sa hilagang silangan na hindi pa nakalabas ng komunidad. Paano ka pa makakagawa ng mga pagkain mula sa lugar na iyon? Bilang namumuno, sabihin mo ang totoo. Nawala ba sa iyo ang iyong komunidad? Ikaw pa rin ba ang dating Li Shanghai? Tumingin ka sa aking mga mata. Pasensya na, hindi ko sinasadya na itanong ito. Huwag mo akong saktan. Hindi ko na ito itatanong muli. Brod, nawala na sa katinuan ang ate ko. Buntis pa siya ng anak mo. 1 linggo na ang nakalipas na naginip ako. Nanaginip ako tungkol sa malupit na buhay pagkatapos ninyong mawala. Nangarap ako tungkol sa mga nakita at narinig pagkatapos umalis sa nayon na ito. Kaya't nagpa siya akong doblehin ang kabutihan ko sa ate mo. Gusto kong ibalik ang lahat ng utang na loob ko sa kanya. Gusto kong gawing pinakamasayang babae sa mundo ang ate mo. Ang pinakamahalaga ay si Li Shanghai ay si Li Shanghai pa rin. Patawad sa pagiging ama. Hindi na ako magdududa sa iyo sa hinaharap. Walang anuman, hindi ko naman ito iniisip. Sige na, kapatid. Maghugas ka ng mga pinggan. Lalabas ako saglit. Alaynan. I'll set the sun. Pare, ito ang maliit na nayon kung saan ako namumuhay. Tandaan mo ang mga taga-baryo, ha? Anong problema mo? May nangyari ba? Anong nangyayari? May mga mabangis na lobo na bumaba ng bundok. Mukhang malapit ng umulan ng nyebe. Lumabas na ang mga hayop mula sa bundok para maghanap ng pagkain, tingnan mo. May kinagat silang tupa hanggang mamatay. Pumapalo na ito ng 100 kilo. Ayos lang na walang nangyari sa tao. Kung mamatay man, pumatay na lang. Bawat pamilya, hatiin ang 1 kilo ng kambing. 1 kilo ng buto ng kambing. Mukhang kailangang mag-assign ng mga tao para magbantay gabi-gabi sa baryo. Sa mga susunod na panahon, baka lumabas ang mga lobo o iba pang malalaking hayop. Sige lang, kapitan ng nayon. Magsisimula na kaming mag-ayos ng mga tao para magbantay ngayong gabi. Shanghai, ang lakas mo naman parang pusa. Ang bilis mong naipasok ang lobo na ito. Itong taong ito, kahit papaano, isa na siyang maliit na mabangis na hayop sa pangalawang pangkat. Balatan ang 3 lobo at kainin ang laman. Ibigay ang balat ng lobo kay Shanghai. Sa panahong ito, pumunta kayo ni nanay sa baryo. Huwag na dito. Sabay kayong maglakad papunta doon. Sige, walang problema. Yung batang ito, sumama kay Dama. Tunay na magaling, tunay na maaasahan. Kailangan talaga. Haha, Longhai, samahan mo ako. Putang ina, bilisan mo ang pag-serve ng tsaa. Nasa kalagitnaan tayo ng gabi, umiinom ng tsaa. Makakatulog pa ba tayo? Hanapin mo si Xiao. Dumating na si Shanghai. Walang modo ang mga babae sa nayon. Shanghai, wag mo masyadong isipin ha. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Dahil sa relasyon natin. Hindi naman ito malaking bagay. Sa ilang araw, hindi ba't may malaking paligsahan sa panghuli sa ating komunidad? Nagparehistro ka na ba? Sabi ng kapatid kong lalaki, tutulungan akong magparehistro. Kung may oras ako, pupunta ako. Kung wala, ayos lang iyon. Mayroong 8 na nayon ang ating komunidad. Maliban sa makakakuha ng 500 yuan ang personal na kampiyon. Makakakuha rin ng 1,000 yuan ang nayon na kampiyon. Ang ibig kong sabihin, dapat mong dalhin ang iba pang 4 na mga ngaso ng ating nayon. Sama-sama kayong 4. Kapag nakuha nyo na ang nayon na kampiyon, kukunin ko ang 300 mula sa 1,000 yuan na premyo. Nakatanggap ka ng gantimpala. Tito, anong nangyayari sa paligsahan sa pangangaso? Bakit napakaraming gantimpala? Pagdating ng Nobyembre, maaaring bumuhos ang malakas na nyebe anumang oras. Ngayon ang panahon, kung kailan madalas bumaba ang mga lobo, at mga itim na oso mula sa bundok, at pumapatay pa ng mga alagang hayop. Nagdadala ito ng malaking pagkalugi sa kooperatiba. Ang mga namumuno sa itaas ay dumating para magdala ng benepisyo sa ating mga mamamayan. Lipulin natin ang mga hayop na nakakasama. Pangalawa, hindi na rin tayo mapaparusahan dahil sa mga pagkalugi. Nadulot ng mga hayop na ito, posible pang makuha ang gantimpala. Ano ang mga patakaran sa paligsahan sa panghuli? 3 araw ang tagal. Panghuli sa mga ligaw na lobo, itim na oso sa paligid ng bundok. Panghuli sa mga baboy ramo at iba pang hayop na banta sa tao. Ang tanging kondisyon lang ay isa. Hindi pwedeng magpasugat sa mga kasamahan. Nagsimula na ang usapan sa tito ko. Kailangan talagang pumunta. Walang problema ang mabuting bata. Ate, anong palabas ito? Bakit ang komplikado nito? Akala ko ay ikakabit na lang ang kahoy. Basta't manood ka na lang. May bahagi ka pa mamaya.
Akala ko wala pang ganitong mga patakaran sa pagtatayo ng bahay sa baryo. Ate, wala na ba akong gagawin ngayon? Wala na, kung may kailangan ka, magbusi ka na. Pero kailangan natin magdagdag ng pagkain sa tanghalian ngayon. Walang problema. Kamakailan lang, nakakuha ako ng ilang hazelnut mushrooms. Ihanda mo ang 1 kilo ng nilagang baboy. Dagdagan mo ng rice noodles. Sobrang sarap nito. Tungkol sa iba pa, bahala ka ng bahala. Mrs., pupunta ako sa TB kumuha ng gamit. Pwede rin kayong mag-uwi ni Bunso sa bahay. Pwede rin kayong maglibot-libot. Mag-ingat ka, huwag mong mapagalaw ang tiyan. Pagkatapos, pupunta ako sa bayan para mamili. Pag-uwi ko, siguro hapon na rin. Mag-ingat ka. Naghihintay kami ni King Lian sa'yo. Kakain tayo ng hapunan mamaya. Dito na si Kuya. Bilisan mo dito. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nandito? Si Gemma Uba ay nahuli na sa bayan. Dumating ang mga bandido noong nakaraang araw pero walang tao. Kahapon, nagpadala sila ng banta. Sinabi nilang magbubuhos ng dugo sa Tibae ngayon. Kapatid, mayroon tayong 25.56 na baril. Mayroon tayong 5 asike 26 na magagaan. Mga machine gun at 2 mortar pa. Kasama ang 5 na bala. Hintayin natin sila. Direktang apoy ng apoy. Sorpresahin sila. May tiwala akong matatapos ang laban sa loob ng 5 minuto. Mayroon kang malalaking armas. Wala ba sila? Kung sakaling mayroon man silang kahit isang mortar, o kahit ang pinakasimpleng grenade launcher, maaaring pasabugin ang pandayan. Hindi pa rin ba natin lahat kayong pinagsama-sama? Kuya, pwede mo bang ayusin ang misyon natin? Paano naman ako, hindi naman ako kasapi ng inyong militya. Kaya mong agad na matukoy ang mga kahinaan natin. Naniniwala ako na may angking kang husay sa pamumuno. Kuya, ngayon ikaw ang nakatoka, kapatid. Ito ang unang pagkakataon na mag-isa akong gagawa ng misyon. Kailangan mo akong tulungan, ha? Sige, susubukan ko na. Per, nakita mo ba yung burol ng mga 4 o 50 metro ang layo? Dalhin mo ang 1 tao doon at magtago ng 5 magagaan na machine gun. Magpalitan sa pag-atake. Kapatid, ikaw naman ang magdala ng 8 tao at magtago sa silong doon. Lahat ay may mga shotgun at para sa malapitang laban lang. Ang natitirang tao ay kasama ko sa pagprotekta sa pader ng nayon. Ipagpapaliban ang mortar hanggang sa kritikal na sandali. Kapag narinig ang tunog ng bangka, magpalit-palit kayo sa pagbibigay ng proteksyon. Itaas ko ang pulang bandila ko para magtulungan tayo sa pagbato ng apoy. Kapag inindayog ang bandila, agad na umatras. Pare, sinabi ko na may talento ka sa pamumuno, di ba? Pero hindi ko kayang mag-utos niyan. Sino ba ang hindi marunong gumawa ng taktika sa paglalaro ng teeth? Gawin lang ninyo ang sinabi ko. Maghanda kayong magpakitang gilas ngayon. Hindi kaya nagpapanggap lang sila. Hindi na sila darating. Kuya Shanghai, o baka naman hinihintay lang nila na maging kampante tayo. Para lusubin tayo ng sabay-sabay. Magtiis ka lang, kapatid. Huwag magpanik, sundin ang aking utos. Walang tao sa nayon, kuya. Baka naman natakot ang mga tao at umalis. Tama na, pumasok na sa nayon at mang-agaw. Nahulog sa bitag. Una, ilagay ang timba sa istante. Huwag magpaligoy-ligoy, dumiretso. Mga kasama, patayin niyo ako. Masyadong nagmamadali. Nagbago ang tanawin. Ang kalahating tao ay bumalik para linisin ang labanan. Ang natitira ay sumunod sa akin. Wang-wang. Kapatid na lalaki, makipaglaban ka sa kanila. Huwag magpadalos-dalos maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kung may pagkakataon na makalabas, kailangan pa ring mag-isip ng paraan para makabalik. Mga tao sa loob, makinig kayo. Kayo ay napalibutan na. Agad na sumuko at ibigay ang mga armas. Kung hindi, walang awa ang ibibigay. Brod, huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Pwede na nating bombahin sila gamit ang bomba. Mga duwag na pumatay ng walang awa.
Bigyan pa natin sila ng isa pang pagkakataon. Kung ayaw pa rin nilang sumuko, saka natin sila paalisin. Plano na ni Kuya na bombahin tayo hanggang sa mamatay. Kaya't hindi pa tayo kikilos. Kuya, ito lang ang natitira nating granada. Isang utos mo. Lalabas ako para makipagtagisan sa kanila. Mabuting kapatid. Hintayin mong makabawi kami. Sasagutin namin ang iyong paghihiganti. Mga kapatid, tayo na mabilis. Huliin ang buhay. Sugod. Magandang estilo ng espada, kapatid. Sayang hindi dumating ang kuya ko ngayon. Kung nandito siya, matutulungan ka pa niyang magpana. Wala namang maihahambing sa inyo, mga salarin. Walang magandang laban dito. Itali siya. Bata. Mabuti pang magdasal ka na barilin ako. Kung hindi, maghintay ka sa akin. Kayo ng pamilya mo, pupuntahan ko kayo. Ha ha ha. Bro. Ito pa lang ang unang beses kong pumatay. Bakit nanginginig ang katawan ko? Normal lang ang nanginginig, huminga ka ng malalim. Ngunit ang mga ito ay mga kriminal na walang kapatawaran. Itinuturing mo silang mga hayop, mas mabuti kung ituturing mo silang mga biktima. Tama rin. Sige na. Kahit buhay o patay. Dalhin silang lahat sa bayan. Muli kang nagtagumpay sa pagkakataong ito. Sa komunidad, makakakain na rin tayo ng maayos. Lahat ay dahil sa iyo. Kapatid, tiyak na magsisikap ako. Balang araw, ako ang mag-aalaga sa iyo. Mas mabuti pang ayusin mo na at umalis ka na. Tandaan mong humingi ng tao para bantayan si Tebe. Kahit na halos naubos na ang grupong ito ng mga tulisan. Pero kahit na may natira pang kaunti, hindi naman sigurado na hindi sila maghihiganti. Huwag kalimutan na may isa pa silang malaking kapatid. Huwag kang mag-alala, kuya. Ayusin ko ito ng maayos. Bata. Hindi ko akalain na mayroon ka palang ganitong kahusayan sa militar. Talagang isang tunay na bayani ka. Masyado kang mapagpakumbaba. Para sa kapakanan ng bayan. Sige, ito ang gusto mo. 30 pirasong crossbow bolts. Ito ang kutsilyo ni Magu. Kung kailangan mong gumawa ng bagay, dumiretso ka sa akin. Libre. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. 2:00 na ng hapon. Sarado ang kooperatiba ng mga supply sa 5. May oras ka pang bumili. Ah, kapatid. Bakit ka nandito? Bakit hindi ka pumunta sa tindahan ko nitong mga nakaraang araw? Medyo abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ako masyadong nakapasok sa bundok. Ano ito, nag-enjoy ka? Ngayon, dumating ang supply cooperative. Pupunta ako para kunin ang ilan. Sige, kilala ko ng mabuti ang direktor dito. Kaya pwede mo rin akong tulungan kumuha ng ilang bagay. Kailangan ko ng toilet paper, sabon, candies at asukal. Hindi ito problema. Ganito, umupo ka muna sa akin sa bahay. Uminom ka ng tsaa, mayroon pa akong mahigit kalahating oras dito. Bago ko maihanda ang lahat. Walang problema. Bro, nandito ka na. Nakita ko siya. Nakatulong siya sa akin na maghanda ng mga bagay. Pinayagan akong dumaan dito at maghintay sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, makakabalik na siya. Si Ate Cheng ay tutulong sa iyo na magtimpla ng tsaa. Ito ang bagong ginto na nakuha ng kuya mo. Narinig kong mabuti ito para sa mga lalaki. Itong babaeng ito. Huwag mo na akong ilihi sa ibang usapan. Nagtulungan na tayo ng ilang beses. Kung may kailangan, sabihin mo na lang. Kapatid, naibenta mo na ba yung antigong sinabi mo sa kuya mo? Ate, hindi natin kayang gawin yan. Baka makulong tayo niyan. Maaari pang mapatay tayo. Ang sinasabi mo ay pampublikong parusa. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay na nagbebenta ng mga antigong bagay. Pero ang ilang mga bagay na may kaugnayan sa sining ay pwede namang subukan. Maaari namang maglaro-laro sa mga iyon. Pero hindi yan katumbas ng ilang piraso ng 70 taong gulang na ligaw na Diyos. Kapatid, bumalik na ang kuya ko. Ay, nandyan na lahat ng gusto mo. Pati isang simpleng grill ay nagawa ko para sa'yo. Bigyan mo lang ako ng 30. CJ, bumalik na ang nag-aalaga. Kakausap ko lang yung kapatid ko tungkol sa antigong bagay. Nabaling ka pa sa usapan namin. Ganun ba, kasalanan ko yun. Balak ng kapatid ko na umalis. Kasi sobrang laki ng jade bed na minana sa pamilya, hindi maipapasok. Kung hindi, sana hindi ko na lang dadalhin. Magmasid ka ng mabuti. Ah, ganun pala. Sige, sa ibang araw. Kuya, pupunta ako sa bahay mo. Bisitahin kita at magbibigay ng opinyon. Ayos, napagkasunduan na. Hindi na maaga. Sige, uuwi na ako.
Biyanan, ang dami mong binili ah. Tissue, sabon, asukal at iba pa. Bumili ng marami. Pulang nilaga. Pulang nilaga at isang barbecue grill. Pulang nilaga, barbecue tayo ngayon. Barbecue tayo ngayon. Sino ang nag-aalaga sa barbecue? Ano ang barbecue? Bakit ang daming bakal? Malalaman nyo mamaya. Halika, sama-sama tayong mag-skewer. I-skewer ito at saka natin lutuin. Ano ang kaibahan nito sa direktang pag-iinit sa apoy? Malalaman mo agad. I-skewer nyo na ang mga ito. Pupunta muna ako para mag-apoy. Mabilis nyo nang matitikman ang natatanging lasa. Ganito ba ka-misteryoso? Hindi naman ito kundi karne lang. Basta't karne, masarap naman, di ba? Ang bango ng luto ni Kuya. Pwede ba akong makain muna ng isang piraso lang? Hindi pa luto, kakainin mo, magdudumi ka. Naghihintay na silang lahat na ikaw, ate, ang pumunta sa kusina at kumuha ng ilang pandesal. Gupitin mo na lang sa piraso. Ay, satvisan. Hindi pa ako nakakain ng ganitong masarap na karne. Oh, may tao.